para sa edukasyon, siyensya at teknolohiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga kawikaan, 9, talatang 10 hanggang 12. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ang pagkakilala sa banal na Diyos ay may dulot ng kaalaman. Sa pamamagitan ko, hahaba ang iyong mga araw, dahil sa akin, lalawig ang iyong buhay. Kung mayroon kang karunungan, mayroon kang pakinabang, ngunit ikaw'y magdurusa kapag siya'y tinanggihan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Panginoong Diyos, aming inilalapit sa iyo ang aming bayan. Tulad na iyong sinabi sa iyong banal na salita, ikaw ang siyang nagpapalakas at nagpapaunlad sa mga bansa, at siya ring gumagapi at nagwawasak sa kanila, ayon sa iyong ganap na katarungan. Tunay nga na mapalad ang bansang ikaw ang Diyos, mapalad ang bayang iyong ibinukod. Ikaw, O Diyos, ay maghari sa aming bansa, at ayon sa iyong kabutihan, kamtan nawa namin ang tahimik, mapayapa, makadiyos at marangal na pamumuhay. Iyong pagpalain, O Diyos, ang aming mga plano para sa kaunlaran ng aming bansa, sa aming agrikultura, ekonomiya, infrastruktura, transportasyon, medisina, edukasyon, kalakalan, kalikasan at seguridad. Inilalapit namin sa iyo ang mga ahensya na siyang namumuno at namamahala sa mga planong pag-unlad. Naway gawin nila ang kalugod-lugod sa iyong paningin, at sila ay iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian, pandaraya at kompromiso. Sila'y iyong biyayaan ng kakumbabaan, dunong at katalinuhan, katapatan, pagtityaga, malasakit at pangitain sa kanilang paglilingkod sa aming bayan at gayon din sa iyo. Para sa iyong kaluwalhatian at layunin para sa aming bansa, marapatin mo na nawa kami ay manguna sa larangan ng siyensya at teknolohiya na siyang makakatulong sa pag-unlad ng aming mga buhay, mga industriya at ekonomiya. Gayon din sa larangan ng edukasyon na pangunahing sanhi ng aming pag-unlad at ng magandang kinabukasan para sa aming mga mamamayan. Iyong pagpalain at bigyan ng higit pang karunungan at pagtityaga ang mga guro ng aming mga paaralan at universidad. Ipakaloob mo sa kanila ang tunay na malasakit at kalinga para sa mga mangangaral, at nang sila'y palagihang pagpakita ng magandang halimbawa para sa kanila ng tamang pag-uugali, panindigan at pagkikitungo sa kapwa. Pagtibayan mo sa puso ng aming mga guro ang pangitain na sila ay humuhubog ng isang bansa at gumuguhit ng kinabukasan ng bayan sa pamamagitan ng kanilang katapatan sa kanilang propesyon. Ipagkaloob mo sa kaisipan ng aming mga pinuno at pamahalaan na kanilang palagiang bigyan ng mataas na prioridad ang edukasyon at ang pagpapatibay nito, at tiyakin na ang aming mga guro ay may sapat na sahod upang kanilang buong loob na laging gampanin ang kanilang tungkulin bilang tagasanay at tagahubog ng aming mga kabataan. Paghariin mo sa kanilang puso ang integridad, katarungan at malasakit sa kapwa, lalo na para sa mga manggagawa na nagbubuwis ng kanilang lakas, galing at buhay para sa mga industriya na kanilang pinaglilingkuran. Iyo ding pagtibayan ang aming pananampalataya at pagsunod sa iyong mga batas, lalo na sa aming mga pinuno sa pamahalaan at simbahan, upang lahat ay mamuhay na may katuwiran at kapayapaan, nang kami ay iyong pagpalain ng lubos at pasaganahin. Tulad na iyong itinuturo sa iyong banal na salita, na ang katuwiran ang nagpapadakila sa isang bansa, mangyari nawa ito sa amin, at kami iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian at kasamaan, na siyang nagdudulot sa amin ng kahihiyan at kapinsalaan. Masunod nawa namin bilang isang bansa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.
Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung nilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganito klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. The reason why we wanted to host, one is of course, we want everybody to know yung potential ng Filipino. There has to be a clear program in developing sport as a whole in the country. Everybody wants to be an Olympian, okay? But for you to be an Olympian, number one, you have to be best locally. The biggest dream or the biggest objective talaga is of PBAD nung ating section and nung ating program direction is to really develop especially the current national team mo, sina Jello, sina Clarence, sina Mika to really excel and pumasok sila sa Olympics. Hi, I am Melvin Consuni Nubla, Head of Development ng Philippine Badminton Association. Abangan ang aking exclusive interview dito lang sa DZRH TV Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino. Tumunog na ang gantingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at papaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Alamin ang mga maiinit na RH. Pilipinas ang oras. 10:09 ng gabi. Ramang ito ay rated STG. Showbiz Talk Ganern. Makiride na sa mga showbiz balita na tumetrending. Mga pinag-uusapang nagva-viral. Makiride na sa riding in tandem ng dalawang otoridad ng mga chika. Morley Alinio at Gorgie Rula. Showbiz Talk Ganern.
bago pa nila i-post, pag-uusapan na rito. Kinig na sa Showbiz Talk Ganun! DZRH Makibalita, Makichika, kay Tita Molly at Tita Gorgie. DZRH. Yes! Magandang evening Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakatutok, nanonood, nakikinig dito sa nag-iisang programang Mahal ng Bayan. At ito ay ang Showbiz Talk Ganun. Ako po si Morley Alinio. Ako po si Goy Girula. Para sa DZRH. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Tita Gorgie. Ay! Yes, Tita Molly, how are you? Tita, mukha kang reporter dyan, ha? Mukha akong barangay chairwoman. No. Bakit chairwoman talaga? Sa chairwoman talaga, hindi sa chairman, ano? Hindi, chairwoman talaga. RH. No, Pero girl talaga ang dating mo. Pero kasi sitiyo naman ang kilay ko, kung hindi ba naman girl na girl yan. But anyway, para itong planggana, di ba, yung hikaw ko. May lalaki bang nagsuot ng ganyan parang plangganang hikaw? Siyempre, tawagin na natin Gorgie. Yes! Ang ating kaibigang napakabait, napakahusay, Ang napakatalino. iginagalang, respetado, pinagtitaganan, respetado. pinagpupunyagi, Oo. modelo po Oo. sa lahat po ng mga kahalayan. Ano mo kahalayan? Grabe naman Nagkamali lang po ako. Diyos ko. Karangalan or whatever. Kagalingan, kahusayan. Oo. Kahusayan. Oo. Yes. Please welcome the one and only Tito Louie Nag-isa. Alejandro. Hello, Tito Louie. Yeah, Tito Louie. Walang boses si Tito Louie. No sound. Yes, coming to you live in Arizona, USA. Ako po ang iyong lingkod, Louie Alejandro, your DZRH, US correspondent ng programa Showbiz Talk Ganun. Bumabati siya ng magandang umaga, good afternoon, na ibagabigat yung amin sa ngapada, buenas noches a todos, Tita Morley, Tito Gorgie, iba-ibang time zones natin. Alam mo na, dahil tayo ay worldwide! Yes! Yes! Nagsasara rin si Tito Louie. paano iba-ibang na-confuse na ako sa dinamit ng choreography ninyo, ha? Ganun lang yan, Tito Louie, Pag hawak mo ang beat, pagka ganyan, gumaganyan. Lalo kang kumikinang sa gitna ng dilim sa bawat ikot mo. Ginagalit yung choreography kung sino ang tama. Bali, 3 lang yan, Tito Louie. Isang ganon, isang ganon, isang ganon, isang ganon, isang ganon. 3 lang yan. Sige. Yes! Puro siksik-liglig na naman po tayo ngayon sa ating programa. Yes! Kumusta ka na, Tito Louie and Tito Gorgie? Ikaw muna kung kumustahin namin, Tita Molly. Parang for the ang very, saya-saya ni first Tita time. Molly. Ay, Teka muna. Mauna ka muna, Gorgie. Anong sabi mo, Gorgie? Sabi ko, mas ikaw ang gusto namin kumustahin kasi parang ang saya-saya mo ngayon. Masaya na ako. Kagabi kasi na-depress ako, nag-palpitate ako. Pero sabi nga nila, yung mga taong nagbibigay sa'yo ng mga problema, toxic, kailangan alisin mo sa iyong dadaanan. Toxicity. Yes, di ba, Gorgie, ikaw nag-uturo sa akin yan? Huwag Nagbawas pansinin. ka ba ng mga friends, Tita Molly? Na-block mo na ba ako? Oo. Ay, galing. Thank you. Na-block na kita. Kaya wag ka nang umasa na makababasa ka at makapanunood ng aking mga TikTok, ng aking mga post. Okay. Hindi ka na makakapag-comment, hindi ka na makakapag-bash. Gusto ko na rin mag-move on. Move on tayo. Tito Louie, kumusta ka na?
Ay, mabuti naman. Kasi kagabi, for the very, very first time, nagluto ako ng kabotsa. Ano yung kabotsa? Ayan, alam niyo Ano ba? yun? Ayan, Tito Gorgie, alam mo ba ang kabotsa? Ano yun? Ang alam kong luto lang yung kabetsya. Ay, Diyos. Iskabetse. Di ko alam na lutuin yan. Kabetsa. Pero ang mga tiga-Amerika, yung tiga-Amerika, at saka Europe, at saka Japan, alam nila ang kabotsa. Diyos ko, hanapin mo yan sa Amerika, squash lang yan, dahil. Squash lang ba yan? Oo, sa totoo lang sa Amerika. Tapos, Napakasarap ang kabotsa paladay. Matamis na, very chewy, na basta pwede mong ilagay sa microwave, lagyan mo ng olive oil, salt and pepper, dahil masarap. Sabi ko, dahil masarap pala ang kabotsa or squash. Kaya dahil, iba-ibang pangalan, ha? Kakalokang Amerika. Kabotsa lang pala yun. Ako ang alam kong lutuin, ayan, kabetsya. paano yung mga ingredients niya, Tito Louie? Anong mga ingredients yun bukod sa kalabasa? Ay, nilagyan ko ng bitter melon. Ayan. Bitter melon, string beans, pagkatapos gata with shrimp. Gata? Ay, ang sarap, Day. Tapos, matamis ba siya or ano? Ano siya, ulam ba siya or ano? Ulam yan. Squash nga yan Di ba? Kaya lang, pwede mong kainin ng solo yan dahil sa masarap ang kabotsa ng Amerika. Kasi nga, natry ko ng squash din sa Pilipinas, pero medyo iba ang consistency Pero ito talagang very chewy. At Tito Masarap. Louie, ang kalabasa dito sa atin, maraming mga variety. May mga malalaki siya na mayroong malabsa at mayroong malagkit. Ayun, Tapos, malabsa ang word. Tapos, meron naman din kalabasa din na parang ganun lang, parang upo, pero pahaba, pagdating sa dulo, nakaumbok na ganon. Tapos, meron din kalabasa rito ni Tito Louie and Tito Gorgie na ganyan lang kaliit. So, maraming variety ang kalabasa. Kaya, depende sa kung anong gusto mo. Yun na. Nakikita ko kasi sa Divisoria yan. Ako naman gusto ko sa kalabasa, Tito Louie, ginagawa ko siyang torta. Torta. Oo, gusto ko sa kalabasa. Ako paborito ko sa kalabasa, ginataang kalabasa na merong hipon. Na merong Ayun ang ginawa ko. Masarap din merong talangka or crab meat. Pwede rin. O kaya tinapa, masarap din may tinapa yan. Okay, move na tayo. Punta na tayo sa ating mga chika dahil nag-aantay na ang ating mga kaibigan sa kung ano ang ating pag-uusapan. Oo. Yun na. Okay. Ito nga. Kasi na rin lang ang sa Amerika, since andyan si Tito Louie sa Amerika, sa Arizona. Napag-usapan natin last Monday, yung Memorial Day. Di ba nung Monday yung Memorial Day, Tito Louie? Tama. Holiday namin. Oo. Ang Memorial Day, paliwanag mo nga ito'y pagbibigay pugay sa mga sundalo, sa mga patibad sa mga pulis, ganyan. Tama. Ano to, Tito Louie? One day lang yan or what? Paano sinicelebrate? Isang araw lang. Pagbibigay pugay sa mga sundalong namatay. How about sa mga sundalong buhay, walang pagpupugay? Araw-araw yan. Araw-araw sa mga sundalong Araw-araw. buhay. Hindi kasi si Rufa May Quinto ay nag-emote doon nung last Memorial Day na kasabay din naman kasi magbe-birthday na rin siya, na sinelebrate niya ang kanyang kaarawan, na sabi niya ngayon lamang daw niya ipinost ang kanyang pagpupugay sa kanyang namayapang asawa na si Trevor Magallanes, na isang sundalo kasi. So ang sabi ni Pichi, ni Rufa May, sabi niya, I honor you like an honor student. Sabi ganon. Ito po yung Memorial Celebration of Life
ni Veteran Trevor Magallanes, my officer. Di ko na-post ito last year kasi hindi ko pa kaya. Sabi niya, kailangan ko ng kayanin para magpasalamat sa mahal kong asawa sa buhay na binigay niya, anak, Amerika, bahay, kotse, foodie, bag, simple lang pero crush pa din kita. Yan ang kanyang message na ipinakita nito. Ang parang selebrasyon sa kanyang namayapang asawa na si Trevor. Yun yung parang, ano nga ang tawag noon? Parang celebration of life. Yung parang may funeral service. Pinost siya yung funeral service ng kanyang namayapang asawa na isang sundalo at isa ring pulis. Kaya yan parang first time doon yung nag-emote ngayong kaarawan din niya na kasabay din niya na celebrate niya ang kanyang ginunita rin niya ang Memorial Day doon sa Amerika. At napag-usapan na rin lang, Tito Louie, ikaw mas alam mo yan. Ang 'di ba ang asawa or mga surviving spouse ng sundalo na namatay ay malaki ang natatanggap? Well, hindi naman sa malaki. Kasi depende din naman yung surviving spouse kung magkano ang kinita ng namayapa mong asawa. So binibase din naman nila yan tungkol sa income na nakuha nila. Iba-ibang level naman yan kasi level 1, level 2, level 3, ganon. So kapag kapitan ang asawa mo namatay, obviously malaki ang sweldo yun nung araw, mas malaki din ang makukuha ng surviving spouse. Kasi na-research ko, ang dami palang mga privileges na matatanggap ng surviving spouse kapag namatay ang kanyang asawang sundalo. Pati yung mga medical benefits makukuha rin niya. Medical, dental, vision, and all. Oo. Pati yung parang may pension sila monthly. Yun na nga yun sabi ko. Oo, pension plus pati yung education, medical ng anak. Naiwang pamilya ng maraming asawa. Kasi itong kay Rufa Bay, may usapan na malaki ang natanggap niya talaga kasi bukod sa sundalo ay pulis pa itong si Trevor. Kaya may natanggap siya sa pagiging sundalo, may natanggap siya sa pagiging pulis. Yun daw Pwede pala sa kanila yung Gorgie na pulis na sundalo pa? Kasi sa atin dito, pag sundalo, pag pulis. Nag-serve kasi itong si Trevor sa isang, I don't know kung sa sa Middle East na gera bilang sundalo. Pagkatapos noon, nung bumalik na siya sa Amerika, hindi na siya nagsusundalo, mas nag-training din siya sa pagkapulis at naging pulis siya. Dalawa naman pala. Parang dito sa atin sa GSIS and SSS na kapag nagtrabaho ka sa government, tapos umalis ka sa government, may makukuha ka pa rin sa government kapag ikaw ay nag-retire na at may makukuha ka pa rin sa SS. Parang ganun pala yon. Parang ganun daw. Oo. Na-check mo ba yan, Tito Louie? Nalaman mo ba yan paano? Na-check in what manner? Automatic ay dito kayo sa Amerika kapag ang asawa mo ay namatay, yung sinabi mong benefits makukuha ng surviving wife or husband for that matter kung sino ang namayapa. Yan makukuha nila. Pati yung mga benefits para sa mga bata na educational benefit, I think makukuha ng bata hanggang 18. Paano what if Tito Louie na hindi pa nakakatapos yung bata at 18 years old na siya, wala na yung benefit? Ay, naku, wala na. Wala na. Ay, ganun. Hanggang 18. Tapos, pero yung pamilya, halimbawa yung parents nung yung mother at saka father ni buhay pa, paano yun? Wala sila. Ay, wala. Hindi sila kasama. Asawa, anak lang. Talo pa, mas maganda pa pala rito sa atin, Tito Louie. Bakit? Kasi yung 4Ps, habang hindi nakakatapos yung bata, pinag-aaral pa. Tapos may libre pang kuryente. Libre ang gamot. May ganon? Oo, may mga allowance pa.
Oh, di ba? Mas maganda yung 4-piece ha, tsaka yung pantawid na yan na go. Iba naman yung 4-piece, iba naman yung kisa dun sa mga privileges. Iba na naman sa makukuha Amerika. Oh. Meron din kayo dyan sa Amerika na di ko nakalimutan ko ng tawag doon. Nakakuha sila ng pera sa gobyerno every month yung nag-apply at saka yung anak nila. Tapos meron silang food stamps. Yung food stamps na yan ay pinapakita sa mga establishments na pwede mong gamitin parang cash. Parang kapag grocery ka, pwede mong gamitin yung food stamp na yan. Ayun. So parang Pero 4-piece ibig na rin sabihin, yun. itong si Rufa May, At meron din silang si Rufa medical May, at kahit dental hindi- benefits. Oo, si Rufa May pala, kahit hindi na siya mag-artista at bumalik lang siya sa Amerika, buhay na buhay siya. Bongga si Rufa May. Pwede mong sabihin yan. Oh, sisiyan. Naku. Oo. So, alamin natin kay Peachy, kay Rufa May, kung talagang magkano o malaki ba ang nakuha niya Yun bilang na. asawa. Ay, alam ko na. Alam ko na ang equivalent dito sa Amerika, welfare benefit. Parang 4-piece yun. Ayun. Oo, iba naman yun yung 4-piece. Iba naman yung welfare. Iba naman yung mga yung pension at saka annuities ang tinatawag nila. Yun. Iba naman Sa- yun. Ay, iba yun. Ay, Tito Louie and Tito Gorgie, di ba napag-usapan natin yung sunog sa Tundoy? Update ko lang kayo. Hanggang ngayon, nag-aaway-away pa rin. Tapos meron ng... Sino? Yung mga nandaya at saka yung mga nasunugan talaga. Oo. May GC Oh my doon God. na Yung nilalagyan. bigay ng presidente? Oo. Na nilagyan ng picture na yung mga nandadaya. Ang nangyari pala, Tito Louie and Tito Gorgie, kaya pala maraming nakapasok na nakadaya na hindi naman totoong nagsunugan. Hindi pa tapos yung sunog. Ayan, na nagtakbuhan na sa Delpan evacuees Delpan yung ibang mga nasunugan. So, kahit hindi nasunugan, tumakbo rin doon. At nagpalista na sila ay nasunugan. So, ang nangyari, kahit hindi nasunugan, ay nabigyan. Kasi ang sabi daw ng ating mayor ng Maynila, kailangan mabilis na mabigyan yung mga nasunugan. Ang naging problema, yung mga hindi nasunugan, nabigyan. Kaya ngayon, Gorgie, nagkakagulo dyan sa Parola, Tondo, Maynila dahil maraming... Ay, dapat maayos yan. Oo, maraming nasunugan ang hindi nabiyayaan. Pero yung mga hindi nasunugan, ayun, kakapal ng mga mukha. Ang laki pa naman ng mga natanggap na pera, Gorgie. Kay Ernix Junicio, kay Mayor Isko Moreno, kay Pangulong Bongbong Marcos, sa NHA, puro pera yan. Iba pa yung mga bigas. Kaya naman, libo-libo, Tito Louie. Oo, libo-libo. Hindi ba sila nakonsensya? Siguro walang konsensya. Kaya ngayon nag-aaway-away ngayon. May Facebook ngayon kami sa Parola na pinapangalanan nila yung mga hindi naman nasunugan. Pero kahit na pinangalanan na nila dahil nandoon nakalista na, nasa master list na, nabibiyayaan pa rin. Kaya away-away sila ngayon. Baka ang ending dahil baka susunugin na yung bahay nila niyan. Alam mo, kanina yung unfortunate, ng great ang nangyayari, yung mga taong bentahaso, people who take advantage of the system, ay hindi kaya nila iniisip na makakarma sila. I mean, 50,000 pesos yan, malaking bagay yan. Pero, iisipin mo na lang, ipapakain ko yung perang hindi naman para sa kanya. Hindi kasi na mabibilaukan ng mga taong yun. Nasaan ang kanilang yung decency para mangolektan, hindi naman para sa kanila. Alam mo, makakarma kayo sa ginagawa Tito nyo Louie, yan. hindi lang That's not 50,000. right. More or less 100,000, Tito Louie, ang natatanggap. Malaki. Oo, malaki talaga kasi kay Mayor Isko Wow. Moreno, 15,000. Kay BBM, 30,000. Sa NHA, 40,000. Marami talaga. Ang problema nito, yung mga nasunugan at nakatanggap ng mga ganong privileges, ng mga ganong tulong, anong mangyayari sa kanila?
makakabalik ba sila sa Baka ano kabalik, nila? Sa- binibili. Yung mga talagang nasunugan, yung mga may-ari ng bahay, pinagagawa nila yung bahay nila. Pero yung mga nangungupahan, syempre, punta na sila kung saan-saan. Maghahanap na ibang Naghahanap upahan. ng upahan. Tapos yung mga hindi naman nasunugan, ayun, binili ng cellphone. Nakakaloka. Nakakaloka yan. Ay, nako. Ito naman may share din si Ana Valencia tungkol doon sa pinag-usapan natin kanina ng mga pension. Sabi niya, yung pinsan ko, sabi ni Ana Valencia, namatay yung asawa niyang sundalo sa US. 2 anak. Maaral ng gobyerno ang anak niya. May sarili silang bahay. Tama. Malaki nakuha niya. Nakabili daw ng lupain sa Mindanao. Nakapagpatayo ng bahay at resort at nakabili ng kondo sa Parañaque. Hindi na siya nag-work. Di na rin siya nag-asawa. O di ba? Malaki pala talaga ang natanggap nila pag ganon. Yes. Hello muna of course kay Arnold Relampago, kay Ligaya Anki na nagluluto na naman. Si Connie Tan Aguilar, si Lynn Figueroa, si Kokoy Buncan, at ang ating mga nanay. Of course, andyan ang mahal na mahal natin, ang nirespeto natin ang napakagandang nanay, Mami Sherry Ramirez. And of course, ang kanyang matalino, napaka-smarteng anak at napakaganda, Joyce Ramirez. And of course, Nanay Norma Karingal at ang pambansang nanay na laging sumusuporta at nanonood sa atin, Nanay Linda Asonsa. Maraming salamat. And of course, ang sa ABS-CBN na executive. Di ba? Si Tita Aida Espiritu. Alam mo, pinapalakpakan kita, Tito Louie. Kabisado mo na yung mga nanay. Gorgie, hindi na tayo magpo-programa talaga. So, si Tito Louie na lang talaga iiwan natin paano dito. naman kasi nakamute ka, hinihintay nila ng shout out ang mga Tito Louie, nanay, no? bukas absent ako. Ewan ko si Gorgie kung absent din siya. Ikaw na uupo. Bongga. At absent ateka. Nasaan si Tina Nolasco, Kisas Habson, at Ogie Narvaez Rodriguez? Ayun na. Diba? Ay! Tito Louie sa ating Facebook kasi sorry hindi ko po mabasa yung mga messages. Basahin mo, Sa Tito ating Louie. Facebook. Ay, of course. Live, ang ating mga Larina Alcantara Meli yata nandyan. Of course, Benjamin Santos, Miggy Fallervilla, Joel Yap at saka Eric Angeles, Frank Crawford, nakatutok ka sa atin, Belen Ledesma. Hello, Frank. Marilo de Guzman, Cesar Mga Will, Becky Villanueva Tasuka, Florbe Fernandez, of course, Ligaya Anki, Ronnie Cruz is watching us, Marilo de Guzman, sabi niya, kabocha is a type of Japanese winter squash frequently referred to in North America as Japanese pumpkin. Ayan, maraming salamat, Marilu. Florentina Albano, ay, kalabasa yan, masarap for okoy. True. At Rina Alcantara Nelly, maraming salamat. Dersan. At of course, Norma Albano is watching us. Unica Iha ko, Daisy Bonsoy, Jojo McQueen Mabalot, of course, at ang dami dito, ha? Randy Pasmala, Francisco Antonio Ramirez Garcia, and of course, yan. Ako, batiin ko naman. Doon sa YouTube natin, Tito Morley. Yes, sir. Sige, basa mo na, Tito Louie. Nakatutok din sa atin si Beth Gray, at saka si Bento. Nakatutok lagi tayo sa ating araw-araw. At before anything else, of course, buong Ilocos Norte, Lawag City, nakatutok na sa atin, ha? Naku, dapat ang supportang yan continuous. Si Mami Grand, Araceli Mandaclaso, Ding Reyes, Lisa Ventura Tomas, Mariel de Don Reyes, Attorney Sadie Corpus, Dexter Pasion,
Yolanda Acobago, and Tina and Lando Ruiz. Maraming salamat sa inyo. Ako, batiin ko naman Tito Gorgie and Tito Louie, si JM Dato na nanonood at nakikinig sa atin. At batiin ko rin siyempre si Florbe Fernandez, si Tess Diaz ng Japan. Arigato gozaimasu ne. Ayan. At siyempre pa si Unika iho ko, si Tess, si Betria Tioyaw, Day Tioyaw, Silva Santillan Rodriguez, binabati natin. Weng Roger, binabati rin natin yan, Boy Roger. At syempre pa si Tess Dangla, binabati natin yan. Ang mag-asawang Ana and Nestor Cruzado. Hindi rin natin malilimutan ang ating kaibigan Gorgie, na lagi nagpapadala rin naman na masarap na, na suha. Ayan. Si Magnolia Lumba Fortuna. Thank you so much. Okay. Uy, akalain nyo ba, Tita Morley, Tito Louie, nakilala siya bilang child star sa Itbulaga. Sumikat siya bilang child star sa Itbulaga at nakilala talaga. Ngayon ay director na siya ng Itbulaga. Si Aiza Sigera. Bongga siya talaga. Kanina nag-post ang isang proud na kanya na nagsimula siyang magtrabaho bilang direktor ng Itbulaga ay ang asawa niyang si Liza Dino. Tapos, na-proud siya of course kay Aiza. Pagkatapos nun, ay nag-post na rin si Sigera, si Direk Sigera sa kanyang social media account pagkatapos ng Itbulaga. Bahagi nito, sabi niya, mahaba kasi ang post niya Sabi niya, "It's my first day on the job. I had trouble sleeping the past few days dahil sa kakaisip. While I'm used to directing concerts, live TV is totally different animal. I have more to learn but I think today was a good day." So, tinext ko si Ice. So sabi ko, paano ka nakapasok? Ikaw nag-apply ka ba? Or kinuha ka ba ng Itbulaga? Ang sabi ni Ice, sabi niya, nung ginagawa daw nila yung The Clones na concert, ay kinausap siya ni Jenny Ferry, parang siya yung boss diyan sa Itbulaga. Sabi niya, Ate Jenny asked me if I would be interested in directing episodes Itbulaga. Since matagal ko na ring pangarap ito at ng mama ko, I really said yes. Pinatapos lang nila mga concert ko. Sabi ni Ice Sigera, kasi dream din pala ng mama ni Nanay Karing na siya nakapag-direct siya ng Itbulaga. So simula kahapon po, kanina pala, ay nag-director na si Ice Sigera ng Itbulaga. So sabi niya, medyo kabado daw siya talaga. Sabi niya, "My first day was nerve-wracking. It's my first live TV directorial job. Sanay ako sa concert and tape shows. But since this is live, ibang klaseng concentration and presence of mind ang kailangan. But we have amazing people working sa Itbulaga, kaya ang dami kong natutunan sa kanila." Na ang sabi ba ni Ice, ang mga experience daw niya sa Itbulaga ay siyang rin natutunan at naging isa siyang direktor. So, yun. Bongga. Bongga din si Ice Sigera. Congratulations. Nako naman. Parang hindi mo akalain, Tita Morley, Tito Louie, hindi ka na dati, laro lang, sa sayaw-sayaw lang siya na bata. Ngayon, direktor na siya ng Itbulaga at abutan pa niya yun. Yan na. Di ba? But anyway, Gorgie and Tito Louie, thank you so much sa lahat ng aking mga followers, sa lahat ng mga subscriber ko. At least nakapag-load na uli ako for more than 3 months na hindi ako naglo-load. Ay maraming salamat. Move on lang, diba? Move on tayo. Napakalakas po ng aking Jojo Avellana na bago pong inilabas ko ngayon. Thank you so much po sa lahat po ng sumuporta at nanonood ng aking vlog. Eto, back to normal na po ako. Masaya na po uli ako. Sabi nga ni Gorgie Rula, napansin niya, masaya na uli ako. Eto, tuloy ang laban. Go, go, go! Maraming salamat sa inyo. Tita Morley, hinihintay ka ni Bobby Ferrer sa Baclaran. Yes, magsisimba kami ngayon. Ay! Bakit tayo mag-hoy, Tita Morley, at tuloy-tuloy. Baka may makalimutan tayong sa showbiz, diba? Dapat natin pong ipaalala sa ating mga misis na mas masarap sa tenga ang tunog na malinis na hugasin. Yung kapag ginuskos ng daliri, alam mo walang bahid kasi yung tunog. Yan ang heavy duty linis ng Smart Dishwashing Paste. Smart Dishwashing Paste
may double tanggaling formula, kaya tanggal sebo, tanggal bacteria pa. Yan ang Smart Dishwashing Paste, plato, kaldero, plastic linis, fantastic. Smart Dishwashing Paste, a product of ACS Manufacturing Corporation. Gorgie po ito, a proud user of Smart Dishwashing Paste. Ay, 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 ay! Laundry day na ba? Kunot-no ka na naman ba sa makapit, madikit at malupit naman siya? All you need is Pride. Bakit pahirapan lang self kung sa Pride easy and worry-free ang laundry? Sa triple stain away formula, tanggal ang matitinding mancha. Based on taste, chocolate, mud and sebum cotton. Gawa ng ACS to. At syempre pa, beautiful teeth and magical smiles ba ang gusto nyo? Yung lahat na mamanga sa ganda ng yung ngipin. Pagkaputi-puti, go make it slap. Pwes, punta kayo sa Swiss Dental Clinic na matatagpuan sa number 313 Ledesma Building, Jordan Street, Multinational Village, at hanapin ang maganda't kaakit-akit na si Dr. Annalisa Boras Ansa. Tumawag po kayo sa 0917-5599108. Hello kay Dodong Boras. Okay, tuloy-tuloy ang chikahan, tuloy-tuloy ang kwentuhan. Siyempre pa, dito lang yan sa programang Mahal ng Bayan. Basa-basa tayo kung ano man ang mga sinishare ng mga viewers at saka listeners natin. Sabi nila, ay, naku doy, bukas na bukas din. Sabi ni Dersan, magluluto raw siya ng gatang kalabasa na may talangka. Masarap yun. Sabi naman, Oo. At sabi naman ni Bentong, ay, day, masarap na luto yan na may gata, string beans at chicharon. Ayun na. Masarap yan. Ang ano yun? Ang ano yun, Tito Louie? Ginatang squash. Ginatang kabotsa. Kabotsa. Ako naman, nanay ko nung nagluluto ng merienda, ginataang ano lang mismo. Ginataang squash lang talaga. Yun lang. Tapos, ano lang, may suka lang. Yun, ano na namin, merienda na. At ginagawang ukoy din daw. Oo, ginagawang ukoy ginagawang ang kabotsa. Malutong yan pag ginawang okoy. Hi, kay Gina Sembrano. Anong magkapatid ang uko ay magkapatid ang kabotsa sa pumpkin? Pumpkin ano Yung din naman yun ang pumpkin, di ba, ano din naman siya? Squash din naman yung kalabasa. Squash, Tama, magkapatid. Pero Tito Louie, masarap din ihaw ang kalabasa. Baka akala ninyo, iniihaw din True. yan. Oo. Sabay-sabay, clap, galaw lang yan. Ay! Aba, ako natutuwa naman ako kay Yasi Freshman, Gorgie. Dahil matapos na medyo hindi ganun kasigla ang kanyang showbiz career after ng ang probinsyano, ay eto si Yasi, nagpo-produce na pala siya ng TV show. May pinroduce yata siyang pelikula, di ba? At may pelikula rin siyang pinoproduce. Mas gusto daw ngayon ni Yashi Freshman ang mag-produce. Kaya naman, syempre maraming mga artista at mga crew ang natutuwa dahil naging desisyon nga nitong si Yashi Freshman na maging producer. At ang kanyang isa sa mga pinoproduce ay ang Little Hope na ang title pa lang ay very heartwarming na. Ay naman! Pre-produce na pelikula. Nagsapat tayo. Yes, Tito Louie muna. Tito Louie. Ang produce ni Pressman ay pelikula ba yan? Or sa TV? Or teleserye? TV. TV. Pero may mga pelikula rin talaga siya. Ayan. Of course. Ay! Oo. Gorgie, go. Hindi, sabi ko kanina ko lang nasagap na dismiss pala yung isinampang reklamo ng mag-asawang Alfred Vargas at Yasmin. Ay, bakit? Spirito laban dun sa magulang ng batang yung harassment? Bully, di umano, ng bully doon sa anak ni na Alfred at saka ni Yasmin. Parang hindi ko pa nakuha yung buong detalye at tinext ko rin si Alfred pero wala pa siyang sagot sa akin. Ay ang sabi daw kasi parang na technical lang sila kasi
ang nambuli naman yung bata at hindi mo naman daw pwedeng ipakulong o ireklamo ang magulang na hindi naman siya ang gumawa kundi yung bata. So alangan naman kasuhan mo yung bata, minor nga yun, di ba? So na-dismiss. So na-dismiss ito. Pero hinihintay pa natin kung ano ang pahayag dyan, anong next na move ni na next step na gagawin ni na Alfred at saka ng kanya asawang si Yasmin. Dahil sila ay talagang gusto nila bigyan ng katarungan, ng hustisya, itong di umano'y pangbubuli nga raw sa kanilang anak dito, ng anak ni Rob C. Yung character actor na si Rob C. Yun. Dahil sa aming mga mahihirap, madali lang yan, hindi na kailangan dumating pa sa demandahan. Makipagbakbakan na lang, no? O kaya, Magbubugan na lang sila, o kaya paluin yung batang may kasalanan. Ganun lang yung kasimple. Sa amin, sa mga mahihirap, kung hindi magsapakan, sapakan na lang kayo. Ayan, matira matibay. Kung ayaw na matira matibay, paluin na lang ninyo. Ayan, tapos na, wala nang kaso. Ay, naman. Pero di ba merong responsibilidad ang magulang ng bata para ituwid ang kamalian na ginawa ng kanilang anak? Dapat. Tama lang. Oo. Kaya, pero minsan naman, may kwento lang ako sa inyo nakakatawa, Tito Gorgie, Tito Louie. Si RM ng bata pa yung anak ko, may nabato siyang bata. Tinamaan sa ulo. Ngayon, tinanong ko si RM, takot na takot. Anak, na paano yung bata? Sabi niya, hindi ko naman sa binato, hinagis ko lang yung bato. So, ang dinig ko noon, hindi binato. Hindi naglaban ko talaga yung anak ko. Pero pinagamot ko muna yung batang nabato. Alam mo, nung binata na yung anak ko, saka lang niya inamin na, Daddy, binato ko talaga siya. Nakipag-away pa ako, Gorgie, sa mga magulang. Sabi ko, hindi ganyan ang anak ko. Chuchu. Hindi talaga naman hindi nang babato. Chuchu. Ba't naman gagawin ng anak ko yan? Away talaga kami sa barangay. Siyempre, pagtatanggol ko yung anak ko. Ay, nung magbinata na yung anak ko, may inamin. Hiyang-hiya pa sa akin, Daddy, naalala mo ba yung napaaway ako dyan sa batang babae? Sabi ko, saan? Yung nabato ko. Oo, anak, bakit? Daddy, totoong binato ko siya. Alam mo, muntik na akong himatayin dahil nakipag-away ako doon sa mga magulang. Away talaga as isa loob ng barangay. Nakakatawa ang mga bata. Kaya yung mga bata na ganyan, dapat alamin mo kung ano talaga yung totoo eh. Ay, nako. Hindi, pero kasi siyempre, hindi mo rin mabili mga parents, di ba? Una talaga paniniwalaan nila, anak nila. Oo. Diba? Paniniwalaan. Ipagtatanggol mo siyempre. Bago ang lahat, ipagtatanggol mo. Ay, naku, Gorgie. Kung nakita mo lang ako nun, para ako si Belia Flores. Tapos, pagkatapos na kung ilang taong nagdaan, na magbinata na yung anak ko, tsaka ko man lang nalaman na totoong binato niya. Wala na, natawa na lang ako. Ay, nako. Okay, basa-basa sa mga tumututok sa ating Sige, sa Tito Louie, FB go. Live. Si Gina Sembrano. Hi, Gina. At may bago na naman. Sino? Margarita Guevara. Ayan. Alam natin ang mga bagong tumututok sa atin na sumusupport sa programang to. And of course, meron din dito si Jean Montero Natividad. Magandang gabi sa inyong lahat. Watching from Baguio City. Uy, na yung Bagarabiim. Dagitay kagagayam tayo nga taga Baguio. Ayan. See you sa mga taga Baguio. See you soon. Parang sarap pumunta ng Baguio, no? Parang see you soon, ha? Oo, see you soon. Ito naman, gusto ko lang itanong sa inyo. Di ba uso yung mga piercing, pagtatato, paglalagay ng mga tawag dito, hikaw-hikaw. Sa tenga, sa gilid ng mata. Ito pa lang si Andrea Brillantes. Meron pala yung meron pala yung hikaw sa dila. Ay, hindi. Nagpahikaw siya. Nagpalagay siya ng hikaw sa dila kasi kailangan yun sa role niya sa pelikulang Laya. Tama. Na pinroduce ng Rain Entertainment. At hindi lang ako sure sa role niya doon pero
parang jologs na puro tato, tapos may hikaw. Nagpalagay siya ng hikaw talaga sa dila. Para dun sa role na gagampanan niya. Tapos, ang kasama niya dyan, si JC Santos, na nagpakalbo rin para lang dun sa role na yon. Pakalbo siya doon, di ba? Ayun. Pero ako pag may nakikita ako may tattoo sa dila, sa kilay, sa ilong, parang... Hindi siya tattoo, hikaw. I'm sorry, hikaw. Pag may naglalagay ng mga hikaw. Piercing. O piercing, parang naiilang ako, Tito Louie. Paano kung malunok nila yung hikaw na yung sa dila, di ba? Nakakabit naman nakatusok Ay, di, paano ko parang hirap kumain, no? Hindi, tsaka magsalita. Paano ko magsalita? Ano kaya kung announcer ka tapos meron ka sa dila, di ba? Parang gusto mo i-try, Tita Morley. Parang magsalita, stapleran ko yung dila mo. Kita nyo po, maliwanag po, parang, mga Ayan po yung mga pagbabanta. Ayan. Kasi di ba hikaw yun? So, i-try mo muna sa stapler, Tita Molly. Bakit ako magtatry? Di ba ang banta mo, i-stapler mo ang dila ko? Ayan po, narinig. Ang ganda po ng usapan namin. Pero may pagbabanta po si Gorgie Rula. Yan po hindi ba? Yung banta. Suggestion yon, hindi pagbabanta. Suggestion yun. Iba suggestion siya na pagkaakala nyo matino. Diyos ko, Gorgie, pwede kitang kasuhan. Jerry, ikuha mo nga ako ng kuha mo ko ng abogado. Ngayon na. Kagabi ka pa kaso ng kaso. Merong isa kang kakasuhan. Ngayon ako na naman kakasuhan Magsama kayong dalawa. Para ang dami-dami mong pera para mag-file ng kaso, no? Kay Jerry magagaling, igagawa pa nga niya ako ng OB form Alam mo, kung sino pa yung bago sa DCRH, sa MBC, siya pa yung gagawa ng OB form. Wala siya kamalay-malay, Day. Eto, inugatan na rito sa DCRH, hindi marunong gumawa ng OB form. Ay, nako. Buhayin nga naman. Kaya bibigyan... Ay daw sa ating lahat, sabi ni Bobby Ferrer. Hello, Bobby Ferrer. At banggit naman ni Gina Zambrano, namimiss raw niya ang smoked turkey. Alam mo bang smoked turkey ay nabibili yan mostly kapag merong county fair. Mga fiesta-fiesta at county fair. Dahil sa totoo lang, ang turkey leg, ganyang kalaki na kinakain mo talaga habang naglalakad ka. Ine-enjoy ang mga tubibo, Ferris wheel, mga ganon. Tito Louie. Tika saan kaya si Gina Zambrano? Tito Louie, di pa ako nakakatikim ng turkey. Baka nakatikim ka na, hindi mo na alam na turkey na kinakain mo. November. Hindi pa ako nakatikim ng turkey talaga. Puro manok lang tsaka sa mga ibang handaan, nagsiserve sila ng turkey, mga stuffed turkey. Feeling ko nakatikim ka na. Hindi mo lang alam na turkey alam na mo pala decision ka, paki-elmero ka sa sarili ko. Sabi lang hindi pa nga. Pala decision ka talaga sa buhay ko. Tita Morley, bukas, ibibili kita ng turkey, pero mas masarap tikman yun kapag may stapler ang dila mo. Kita mo? Kita mo yung mga pagbabanta na yan. Alam mo, Tito Louie, sawan-sawa na ako sa mga pinagsasabi ni Gorgie. Oo, grabe na yung mga panlalait niya. Yung, alam mo kung ano-ano yung mga pagbabanta na ginagawa niya sa akin. Alam mo, sawang-sawa na rin ako sa api-apihan drama mo. Yung parang playing victim. Victim naman talaga ako. Inaapi mo ako. Sa itsura yan? Victim ba yan sa tsurang yan? Oo, aping-api. Api ba sa itsurang yan? Aping-api ako. Tama na, Doña Victorina. Si Gorgie mukhang Doña Victorina no? Ako mukhang ako mukhang Sisa. Crispin, Basilio, asan kayo? Ganon. Alam mo. Ine-enjoy GMA, let me tell you this again. Ine-enjoy ko pa rin kahit na lagi kong pinapanood.
Maria Clara at Ibarra. Ang ganda-ganda. Nasa episode, talaga. episode 75 na ako, ha? Pinanunood mo talaga, pinagtsatsagaan mo talagang panoorin. Sa totoo lang. Ganyan kaganda Netflix. para sa akin, ha? Eh, alam mo daw, hindi ako nanonood ng pelikula at mga teleserye at kung ano-ano ang mga yan, no? Pero ito daw, binalik-balikan ko. Kaya impressed ako kung sino man nakaisip yung bagay na yan dahil lahat-lahat sila magagaling. Tito Louie, Napakagaling nilang hindi ko lahat. napanood lahat yan. Sino gumanap ng sisa doon na sumisigaw ng, Crispin, Basilio, asaan ka? Gusto. Alam mo sa ano Sa limit tayo. Maria Clara at Ibarra, sino ang gumanap na sisa? Sino ang gumanap na sisa sa Maria Clara at Ibarra? Sino, Tito Louie? Sisa. Kasi sa personal na buhay, si Gorgie, Sisa. Hindi. Ang gumanap na sisa, nag-viral yan no, nung lumabas siya, nag-guest na dun. Si Andrea Torres. Ayun. Andrea. Ayan, Oo, sabi Andrea nga nito, Torres no? na. Andrea Torres. Ayan. Oo. Si Andrea Pero Torres. sometimes, medyo na-OA na ako doon sa role ni Sisa. Bakit? Wala nang ginawa kundi iyak ng iyak, tili ng tili. Diyos ko, parang na-OA ako. Otherwise, pero magaling pa rin siya. Ako gusto kong role way na doon. talagang nagawa niya ang kanyang role. Oo. Bagay kay Tita Morley ang magsisa talaga, sa totoo lang. Ako gaganap na Sisa, talagang una kong sasaktan. Una kong sasalantain. Alam ko. Oo. May dala akong kutsilyo. Nakaganyan ako. Ayan. Sino una? Ikaw. Sino una? Ikaw. Kita mo? Siya talagang may balak sa akin na masama. Pelikula lang yun. Pelikula lang yun, Gorgie. Ikaw sa personal na buhay. Ay, naman! Move on tayo! Meron na naman nakatutok sa atin. Sino, Tito Louie? From Zamboanga City, Arcuf Yeti. Di ba bongga? Maganda, bongga. Maraming salamat. Zamboanga City. Hello sa inyo dyan. Yes. Nag-showing na pala kanina, Tita Morley, Tito Louie. Nag-showing na kanina nga, nasimula ngayong araw ay nagsimula na pinalabas na po ang pelikulang Tayo sa Wakas ni Donnie Pangilinan at Bel Mariano. Na ang sabi nila, yun na raw yung huli nilang pagtatambalan. So parang parang hindi ko alam kung part ng gimmick yun. Kasi parang effect, di ba? Parang maganda daw ang response at maganda daw yung pelikula. Maganda ang feedback sa pelikula at marami daw ang nanood. Bukas malalaman ko yan kung nakamagkano ang first day of showing nito. Pero kasi ang sabi nila, ayun na raw huli nilang pagtatambal. So, tuloy, marami ang curious at mapanood ang pelikula nila. Kaya tingnan natin. Pero ako may isang kaibigan tayo dito, hinahanap ko lang yung pangalan niya. Si Paulo Stefanoni. Sabi niya, eto yung sabi niya sa atin, nanood siya. Mama Morley, pinanood ko lang ang Don Bell movie Tayo sa Wakas. Ang boring ng pelikula, sabi. Ay, na-bore siya? Nakatulog kasi ako. Kasi ibang mga natanungan ko, nagandahan sila. Nakatulog ako sa loob ng sinihan. Ito sabi ni Paulo Stefanoni, sabi niya, ito lang ang pelikula ni Direk Cathy Garcia na hindi ko nagustuhan. Sabi niya pa, Ay, talaga? Nagsisisi ako ng pinanood ko sa sinihan na sayang ang pera ko. Binili ko na lang sana ng pagkain na busog pa ako. Siyempre po, inaway ako ng mga Don Bell fans sa komento ko. Hindi maganda ang pelikula. Magaling lang sa promo and publicity ang pelikula. Yan sabi mismo po yan ni Paulo Stefanoni. Sabi, tinext sa atin. Well, may karapatan si Paolo mag-comment kasi nagbayad siya. Ano, Tito Louie? May karapatan si Paolo na mag-comment kasi nagbayad siya. Yes. So, kasi hudang tama o hindi, opinion niya yan. You have to respect him. At binasa lang natin. Tingnan natin yan kasi si Bernard Cloma ay nag-sponsor ng black screening
sa Monday. O palabas. Kailangan mapanood Nag-sponsor natin si Bernard. yan. Mapuntahan natin. Pero may pupuntahan tayo sa Atlanta, Gorgie, Saturday. Paalala mo uli. Sana punta natin. Yes. Pupuntahan natin yan para ma-chika natin si Ma'am Annalisa Aklan ng Bryce Entertainment Production sa kanyang recital. Okay? Okay, wala na tayong oras. Magpapaalam na tayo. At hi muna tayo. Yung mga supporters sige, natin, Tito si Louie, go. Romeo Mansanal. Ayan. Bagong viewer at listener natin ng programang to. At kunin ko rin yung pagkakataon na to, to greet happy birthday sa kaibigan ko, si Rafi Hison, yung dating managing director ng ABS-CBN, TFC, Europe at saka Middle East. Maligayang pagbatas yung kaarawan, Rafi. Yan na. Wala na tayong oras. Magpapaalam na po tayo. Dasalin po natin ang gabi-gabi nating ipinagdarasal ang panalangin para sa Pilipinas. Sa saliw ng awiting, Panginoon patawad po ni JB Pascual. Makapangyarihang Diyos, sa inyong habag at awa, patawarin niyo po ang aming mga sala at ang kasalanan ng aming lipi. Kalugdan niyo po kami sa aming pagsamo para sa aming bansang Pilipinas. Biyayaan niyo po kami sa aming mga pinuno ng karunungan, integridad, katapatan at katwiran. Kalingain niyo po ang aming pamilya at ingatan ang aming mga anak. Tulungan niyo po kaming maging matuwid na mamamayan na namumuhay ng mapayapa, matapat at may tunay na malasakit, pagtanggap at pagpapatawad. Protektahan niyo po ang aming bayan sa anumang banta ng pananakop ng dayuhan na nakawawasak ng impluensya at ipagtanggol kami sa anumang uri ng paglabag sa batas, terorismo at digmaan. Pagkalooban niyo po ang aming bansa ng kapayapaan, pagkakaisa at kasaganahan at hayaang maganap ang tunay na pagbabago sa aming bayan upang kami maging iyong liwanag sa Asya at sa buong. Amen. Ang magulang minamahal, nirerespeto, ginagalang, hindi binabastos, hindi dinudurog, hindi ikinahihiya, hindi ipinahihiya. Huwag po natin saktan physically, mentally ang ating ina at ama dahil iyan ay naghahatid sa maagang kamatayan nila. Tandaan po natin sa 10 utos ng Diyos, isa lamang po ang may reward yan, ang magmahal at magbigay respeto sa ating mga magulang. At sa mga kababaihan naman na nagdadalang tao, kung may problema yung nasa sangkol sa sinapupunan nyo, huwag ipalaglag, hindi yan pinaabort o itinatapon at pinaanod sa kanal dahil yan ay dakilang regalo ng Diyos sa atin. Ako po si Morley Alinio. Ako po si Gorgie Rula. Ako po si Louie Alejandro. Para sa DZRH. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Sumaatin ang presensya ng Panginoong Yesus na buhay. Gumawa po tayo ng kabutihan sa kapwa. Babu! Kristo, patawad po. Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat